Pag-aaral sa ating mga batas. Libre, walang bayad. Hashtag may batas pala. O nga, napaka-relevant po itong topic natin ngayon, no? Dahil po sa sakuna na recently po nangyari sa karatig na lugar ng ating opisina dito sa Nia Road Fire. At ito rin ay magsisilbing paalala sa lahat po sa atin, no? Na mag-ingat para maiwasan yung sunog. Alam mo, sisigaw, sunog! Abay, huwag ka nang matulog. Gising ka na. Kung ano yung madadampot mo importante, dalin mo na. Alam mo dito, naku, parang may sumasabog na 10 granada kada may puputok na tangke ng gasol. Kaya nga sa bahay, nagtanggal na kami yan eh. Ang hirap kasi. Pag nag-init yung tangke, sumasabog, katumpas ng 10 granada. Kaya nga pag may puputok, tumatakbo na kami palayo eh. Eh, mahirap din pala ang pagiging bombero, manganganib talaga buhay mo. Correct. Kaya nga sa isang iglap, maaaring matupok lahat ng ari-arian. Kaya mag-ingat yung mga saksak natin. Ay iba, magcha-charge ng cellphone, matutulog. Naku, magdamag na naka-charge. Ay, masusunog yung charger nyo. Makakarami ka ng sunog na charger. Sa totoo lang, may kilala akong ganyan, napakarami ng charger na sunog. Kasi tinutulugan. Bago ka matulog, bunutin mo na. Pagising mo, saka na lang mag-charge para mabubunot mo pag 100% na. O yung mga aircon, hindi pwedeng walang ano yan, walang patayan, walang break. May break yan. Yes. Bubunutin mo, tapos na. Hindi pwedeng dara-diretso, walang preno. Di ba? O, ano pa? Yung Yes. mga kalan, pag nagluto ka, bantayan mo. Ano pa? O, oven. Dapat, binabantayan, hindi iniiwan. Eh iba, maglalaro sa cellphone, yung nakalimutan na yung niluluto. Para ding tubig yan sa gripo, naiwan mo, tapon-tapon, sayang ang tubig. Sayang. Kaya maging responsable po tayo. Dahil sa isang iglap, maaring mawala ang ating Ari-arian. buhay. Oh. Mawala po ang pinagpaguran at mas malala po ay may masawing buhay. Kamakailan lamang, muntik nang masunog nga po ang DOJ Agencies Building kung saan matatagpuan po ang tanggapan ng Public Attorney's Office o PAO. Mabuti na lamang at agad itong naagapan. Ngunit, ang pangyayaring ito ay isang malakas na paalala. Ang sunog ay maaaring mangyari kahit saan, kahit sino at kahit kailan. Ayan, marami tayong naririnig na practical na tips para maiwasan ang sunog tulad ng pag-iingat sa kuryente, maayos na paggamit ng apoy at tamang pag-iimbak ng mga madaling magliyab na bagay. Ayan, pero alam nyo ba na may batas o hashtag pala na nagsasabi kung ano ang dapat gawin at ano ang mahigpit na ipinagbabawal upang maiwasan ang nasabing sakuna. At ngayong buwan ng Marso, Fire Prevention Month, pag-usapan natin ang ilan sa mga mahigpit na ipinagbabawal ng batas upang maiwasan ang mapaminsalang sunog lalo na sa mga tahanan, pribadong gusali at maging sa mga tanggapan ng pamahalaan. At saka may Republic Act number 9510 o ang Revised Fire Code of the Philippines of 2008. o bakit na isa batas yan? Upang higit pang mapalakas ang mga hakbang sa pag-iwas sa sunog, proteksyon laban sa sunog at mahigpit na pagpapatupad ng mga kaugnay na batas. Ayan, ito naman po mga gawain na ipinagbabawal ng batas. Upang maiwasan ang sunog, ipinagbabawal sa ilalim ng batas na ito ang mga sumusunod. Una, ang pagharang sa mga fire exits tulad ng hagdanan, Yan. hallway, koridor o anumang daanan palabas ng gusali na nakatalaga para sa kaligtasan sa oras ng sunog. Ano pa, paggawa ng gate o harang na pumipigil sa mabilis na pagpasok ng fire trucks at kagamitan ng mga bombero. Ito naman po mga gawain na ipinagbabawal ng batas. Yan, pagpigil o pagharang sa operasyon ng mga bumbero habang sila ay rumeresponde sa sunog. Halimbawa nito, ang hindi pagbibigay daan sa fire truck sa kalsada o ang pagsita o pagpigil sa kanilang pagdaan kahit sila ay nagmamadaling tumugon sa isang emergency tulad ng isang insidenteng nag-viral sa social media kamakailan kung saan isang pulis ang sumita sa driver ng fire truck at pinahinto matapos itong mag-overtake sa kanya sa kalsada habang papunta sa pinangyarihan ng sunog ang mga fire volunteers. Grabe naman yan. Hinarang. Yung mga ambulansya at saka fire truck, hindi inaarang yan, pinararaan talaga yan. Yes. Kahit na ang mali ang overtake niyan, kahit kung overtake sa kaliwa kanan, Emergency. palulustin mo na yan.
Pati emergency. Correct. Nagwawangwang na, Chief. Lalo meron, kahit private car, wangwang ng wangwang dahil merong naghihingalo sa Emergency, loob. ano? Paparaanin mo yan, emergency. Courtesy na rin yun. Diba? Ako, in Emergency. fairness ha, pag may emergency ako, pinaparaan ako ng mga tao. Yes. Siguro alam nila, si Pao Chip yan. Oo, di ba? Yes, Chief. Dahil nagmamadali, mayroon tayong sasakiping buhay, may sasakipin tayong preso. Correct. O, merong pipiansahan, maraming gagawin. O, di ba? Eh, mas more yung ambulansya at saka fire truck, di ba? Yes. Yes, Chief. Okay, ano pa yung, bawal? Pinagbabawal. Ito pa po, pagharang sa fire lanes o fire hydrants na ginagamit sa pag-apulan ng sunog. Yung madadamot, paggamit ng fire hydrants, bato-bato sa langit, madamot kayo. Kailangan pa magmakaawa si Pao Chip sa inyo. Ba? Pahiram nyo yan. Eh, pag hindi napigil yung apoy, di pati kayo madadamay. Di ba? Mhm. O, sige, ano pa? Ito pa, paglalak ng fire exits habang may mga tao sa loob ng gusali. Nako, Mamalilitsyon kayo. nangyari yan sa Ozone Nakukulong. Disco eh. Sinara yung pinto eh. Kanalitson yung mga dancer eh. Mhm. O, ano pa? Yes, Chief. Pagbibigay ng maling fire alarm o pananakot tungkol sa Yan, sunog. bawal yan. Ayun, yung ghost, fire ha. Para hindi Bago ko mataranta. atakihin. May Oo. natake nga dyan, di ba eh. Mhm. Matatanda. Nasa takot. Dahil napakalaki talaga ng apoy. Ano pa? Paninigarilyo sa mga lugar na ipinagbabawal o pagtatapon ng upos ng sigarilyo at ibang bagay na maaaring pagmulan ng apoy. Yan. Ito, bawal din ang pag-abandona sa isang gusali nang walang sapat na fire safety measures. Huwag aabondo na yun. Dapat may bantay. Mhm. At dito sa Bili, lagi may bantay. Correct. Lagi may bantay. May gwardiya, may nagdo-duty. Duty. Hmm. Kailangan yun eh. 24/7. Kailangan ng bantay. Nasa Biblia, ikaw, anak ng tao, ginawa kitang bantay. Ano sabi ng Diyos? Kaya may tagabantay. Kahit sa mga chapel, dapat may bantay pinto. Eh, maraming simbahan na nanakawan eh. Pag walang Totoo, bantay. Yes. Minsan yung mga handog na pagdilat ng mga nagdasal, wala na. Nako. Ano pa? Yes, Chief. Pagtanggal o pagsira sa mga fire safety signs, seals o marking na inilagay ng fire authorities. Ito pa, pakikialam o pagtamper sa electrical wiring, paggamit ng jumpers o overloading ng electrical system na maaaring magdulot ng sunog. Ayan, ito naman po, bago gamitin ang gusali, siguraduhin ang fire safety. Maliban dito, inatasan din po ng Section 7 ng batas ang pagkuha ng kaukulang permit tulad ng Fire Safety Inspection Certificate bago magsimula ang paggamit o pag-okupa sa isang bahay o gusali. Kinakailangan din na ang lahat ng mga establishmento ay may sapat na fire safety construction, protective at warning systems tulad ng sprinkler system, fire alarms, fire exits, at mga kagamitang pang-apula ng sunog at iba pang kinakailangang kagamitan. Yan, layunin nito na masiguro ang kaligtasan ng mga taong nasa loob ng gusali at maiwasan ang mabilis na pagkalat ng apoy sakaling magkaroon ng sunog upang maprotektahan hindi lamang ang mga ari-arian kundi higit sa lahat ang buhay ng mga tao. Dapat talaga may fire alarm, sprinkler. Yes. Dapat, standard sa mga buildings yan. Di ba? Okay.